Hello! Welcome back para sa episode 2 ng ating multi-year PMES video series. Alam ko medyo nakakaantok yung unang episode natin, pero ngayon ay nandito na tayo sa Phase 1, Performance Planning and Commitment. Maghanda-handa tayo dahil sasabak tayo sa iba't ibang mga reports tulad ng SAT, IPD at Instructional Supervision na matatalakay para sa PMES Planning at Coaching. Titingnan natin kung may bago din ba sa proseso at ano yung mga kailangang i-prepare or gawin para sa phase na to. Take note na supposed to be ay dati na nating nagawa ang phase 1 nung bago pa ang first quarter, since ito ay naka-schedule prior to the opening of classes. But better late than never. Kaya naman, let's go! Nandito na tayo sa bahagi ng DepEd Memo No. 89 Series 2025 kung saan ipinapaliwanag ang procedures ng each phase of PMES cycle. Sa video ngang ito, tututukan natin ang Phase 1, Performance Planning and Commitment. Kasama sa Phase 1 ang pag-uusap ng rater at teacher tungkol sa professional standards at competencies. Dito ine-explain dapat ng rater kung ano talaga ang ine-expect sa'yo para sa performance management, hindi lang sa papel, kundi pati sa actual classroom practice. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng LAC session or FGD tungkol sa PMES. Aligned ito sa part ng policy na nagbibigay ng gabay sa teachers para hindi sila nangangapa. Nagiging mas malinaw ang direction, mas organized ang plans for the whole school year at mas naiintindihan ng teacher kung paano nila maaabot ang bawat objectives. Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang teacher sa pagpaplano. May direction, may guidance at may support habang pinaplano ang buong taon. Sa Philippine Professional Standards for Teachers or PPST nakabase ang expectations sa ating performance bilang teachers. Dati nang ito ang basehan natin sa ating mga objectives, ngunit para sa mga bagong teachers, ibibigay ko rin ang copy ng PPST manual para mapag-aralan nila. Makikita ninyo ang link sa ibaba ng video na to para sa mga files na kakailanganin ninyo na mababanggit sa video. Under PMES, lahat ng teachers talaga ay ina-evaluate ayon sa PPST indicators na tugma sa ating career stage. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang standards. Depende ito sa career stage kung saan tayo kabilang. Narito ang iba't ibang career stages: Teacher 1 to 3, beginning towards proficient; Teacher 4 to 7, proficient; Master Teacher 1 and 2, highly proficient; at Master Teacher 3 to 5, distinguished. Para sa beginning towards proficient, career stage 1, kabilang nga dito ang mga teachers 1, 2 at 3. Expected na meron na silang foundational qualifications and skills pero hindi pa fully demonstrated ang lahat ng competencies of a proficient teacher. Usually, ang mga teachers sa career stage na ito ay may strong understanding ng content at pedagogy, kayang mag-manage ng learning programs, at kayang mag-adjust based on learners' needs. Pero syempre, normal na mas kailangan nila ng guidance mula sa mga mas experienced na teachers para ma-improve ang teaching practices nila. Kaya nga napakahalaga ng coaching, mentoring at LAC support, especially para sa mga nasa beginning towards proficient stage. Para naman sa mga proficient teachers, career stage 2, ito ang mga teachers 4 hanggang teacher 7. Sa stage na ito, ang teacher ay professionally independent na. Ibig sabihin, kaya nang gumawa at mag-deliver ng teaching programs nang may confidence at hindi na kailangan ng close supervision. They create focused and curriculum-aligned lessons at mahusay na sa planning, implementing at pag-manage ng learning programs. Mas active na rin sila sa collaboration, kasama dito ang pakikipag-ugnayan sa kapwa teachers, school heads at stakeholders para mas mapabuti ang learning outcomes.
Kayang-kaya na rin nilang mag-facilitate ng LAC sessions at FGDs with the guidance from their raters. Dito natin nakikita ang kumpletong demonstration ng proficient level PPST competencies. Mas mataas ang standards kumpara sa beginning to proficient group. Para sa ating mga highly proficient teachers, career stage 3, ito ang mga master teacher 1 at 2. Ito na ang mga teachers na consistently nagdi-display ng mataas na antas ng performance sa kanilang teaching practice. May malalim at sophisticated silang understanding ng teaching at learning process. Mas adept na rin sila sa problem solving, kayang i-optimize ang mga opportunities na nakukuha nila based sa kanilang experience. Bukod dito, nagbibigay sila ng support at mentoring sa kanilang mga kasamahan at nakakatulong sila para mapabuti ang learning practice ng kanilang co-teachers. Patuloy din silang nagde-develop ng kanilang professional knowledge sa pamamagitan ng reflection, pareho sa kanilang sariling pangangailangan pati na rin sa kanilang kasamahan at estudyante. Dito natin nakikita na ang highly proficient level competencies ng master teachers ay mas mataas sa proficient teachers stage. Para naman sa mga distinguished teachers, master teacher 3 hanggang 5, ito na talaga ang pinakamataas na antas ng posisyon sa teaching career at masasabi natin talagang mas mataas ang level of expertise nila sa teaching and learning. Sila ang mga leaders sa education, nagbibigay ng guidance at mentoring sa kanilang kasamahan, nag-i-initiate ng collaborations at partnerships at talagang nakakaapekto sa pag-unlad ng buong learning community. Ang distinguished master teachers ay may kakayahang pahusayin ang sariling teaching practice at pati na rin ng iba habang patuloy na naghahanap pa ng professional growth at excellence. Dito na natin nakikita na ang top tier competencies, leadership at impact na naiaambag nila sa sistema ng education ay talagang walang kapantay. Sila ang halimbawa kung paano nagiging model at inspirasyon ang isang teacher sa buong school community. Ayon sa guidelines, lahat ng 37 indicators ay sakop sa 3 school years. Ibig sabihin, hindi pwedeng baguhin ang mga indicators. Strictly, same set kung ano ang nakalagay dito sa memo or guidelines. Para sa bawat school year, mayroon tayong 14 indicators para sa Part 1 Professional Standards. Nahahati ito sa 2 bahagi. Una, Classroom Observable Indicators o COIs, kung saan makikita ang ating performance sa classroom observation or teaching demo. Ikalawa, Non-Classroom Observable Indicators or NCOI, kung saan makikita ang ating contributions outside sa teaching demo, ngunit kasali pa rin sa ating teaching and learning responsibilities, tulad ng mentoring, planning at iba pang professional activities or programs. Ang set na ito ang magiging batayan ng ating performance evaluation bawat taon. Kaya mahalagang malinaw sa atin kung ano ang mga kasama sa COIs at NCOIs sa bawat school year para alam natin ang ating mga objectives. Pag-aaralan natin ang mga objectives na yan siguro sa mga susunod pang videos. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ginagamit ang career stage indicators at rubrics sa PIMES. Para sa beginning to proficient teachers at proficient teachers, parehong gagamitin ang Career Stage 2 Proficient Indicators bilang guide sa performance expectations. Dito sa Table 3, PPST indicators distributed across school years for beginning towards proficient and proficient teachers. Sa madaling salita, parehas ang mga indicators na kailangang ma-meet ng Teacher 1 hanggang Teacher 7. Pero sa classroom observation, may pagkakaiba ang rating levels. Sa beginning to proficient teachers ay nire-rate gamit ang levels 2 hanggang 7. So yan yung grade na pwede nilang makuha during demo. Sa proficient teachers naman ay nire-rate sila gamit ang levels 3 hanggang level 7. So, mas mataas ng konti ang rate na ibibigay na ng observer sa kanila. So, ito yung standard ratings. Ipinapakita ko rito ang rating sheets na gagamitin sa classroom demo. Ito ang para sa teachers 1 to 3 at ito naman ang para sa teachers 4 to 7. Mapapansin dito na parehas ang mga objectives for COI, ngunit magkaiba nga sila ng rating levels.
So very clear na kahit pareho ang indicators nila, mas mataas pa rin ang expectation sa mga proficient teachers or teachers 4 to 7 sa actual evaluation. Ang layunin nito ay para magkaroon ng fair at career stage appropriate na rating. Dito naman sa Table 4, makikita ang PPST indicators distributed across school years for highly proficient teachers. Iba rin ang indicators para naman sa distinguished teachers. And take note na sa kanilang classroom observation rating sheets, sa highly proficient or MT1 to 2, ang rating levels nila ay 4 to 8 na. Samantalang, 5 to 9 naman sa distinguished teachers or MT3 to 5. So talagang papataas ng papataas ang rating levels kapag higher ang position mo. Sa ngayon, dumako naman tayo sa Part 2-A, Core Competencies. Tulad ng inaasahan sa lahat ng empleyado ng gobyerno, pati na rin sa mga teachers sa DepEd, mahalaga ang demonstration ng core competencies. Ang mga ito ay nakabase sa Republic Act 6713 o mas kilala bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ibig sabihin, hindi lang sa pagtuturo, kundi sa pang-araw-araw nating gawain bilang public servants, ipinapakita natin ang tamang values at professional ethics. Ang pagkakaroon ng malinaw na core competencies ay nakakatulong hindi lang sa evaluation ng PMES, kundi sa ating professional growth at credibility bilang educators. Ngayon naman, tingnan natin ang Part 2-B, Leadership Competencies. Ito ay bago sa PMES IPCRF para sa mga master teachers. Kaya take note mga chairs, dati wala pang ganito sa Section 1 sa Part 2, kaya isang malaking improvement ito para mas ma-assess ang leadership roles ng mga master teachers. Dito ina-assess ang kakayahan ng teacher leaders na pamunuan ang isang team, gumawa ng strategic decisions at mag-inspire o mag-motivate ng iba. Epektibong pamahalaan ang resources at mapanatili ang positibong kultura sa paaralan. Kasama naman sa leadership competencies ang leading people, kakayahang gabayan at pamunuan ang mga kasamahan sa trabaho, people development, pagtulong sa pag-grow ng skills at kakayahan ng iba, people performance management, pagsubaybay at pag-improve ng performance ng team. Ibig sabihin, hindi na lang sa teaching ang role natin. Bilang mga leaders, may responsibility tayong i-guide at i-mentor ang ating colleagues at siguruhing umaabot sa quality standards ang buong team. Nandito na tayo sa teacher self-assessment and development planning. Bilang ratee, kailangan nating i-assess ang sariling kakayahan at areas for improvement sa lahat ng 37 PPST indicators. Kasama rin dito ang potential demonstration ng core at leadership competencies, depende kung ano ang applicable sa role mo. Ito ang bahagi ng pagsagot natin sa ESAT or the Electronic Self-Assessment Tool. Tandaan, self-assessment ito, walang ibang pwedeng magbago o mag-adjust ng ratings na ilalagay mo, pero remember, i-consolidate din ang results nito bilang basis sa pagpaplano ng mga development support for teachers. Nandito ang guide for consolidation na makikita rin from the DepEd link. Para mas madali ninyong makuha ang ESAT file, idadagdag ko ito sa laman ng link na makikita sa description ng video na ito para ma-download ninyo. Ang maganda pa pala dito, may automated certificate na ang ESAT na pwede nating i-print at ipapirma na lang sa ICT coordinator, school head o di kaya ay focal person in charge ng ESAT. Nakakagaan, di ba? Ang full self-assessment sa ESAT ay ginagawa pala once every 3 years. Ito ang magiging baseline para sa long-term professional growth. Para sa mga bagong hire, ginagawa ito pagka-assume sa duty bilang bahagi ng induction at onboarding. Kaya pala napansin natin na walang ESAT noong last 2 school years dahil multi-year na tayo noon pa at sa first school year lang tayo nag-i-ESAT. Kaya dahil simula ito ng multi-year PMES natin, kailangan nating sumagot ng ESAT this school year 2025-2026.
Habang ang full assessment ay every 3 years nga, required pa rin tayo sa Annual Individual Development Planning or IDP, base sa Focus PPST Indicators. Ibig sabihin, bawat taon ay may IDP tayo. But wait, may isa pa. Batay sa resulta ng full assessment, kailangan din nating maghanda ng multi-year IDP at pag-usapan ito kasama ng rater. Aling PPST indicators at competencies ang dapat pagtuunan ng pansin sa school year na yon sa ang areas kailangan ng coaching at mentoring. Grabe, diba? May annual IDP at multi-year IDP. Dito pa lang pala sa Phase 1, gumagawa na ang rater natin ng Instructional Supervisory Plan na guided ng Submitted Teachers IDPs or Individual Development Plan. Kaya kailangan na talagang i-consolidate ang mga IPDs ng teachers at ang kanilang mga ESAT results. Kasama na rin dapat sa IS plan ang full period classroom observations kung saan naka-schedule ang mga teachers na ma-observe. Hindi pwede kasing si rater lang ang magsabi kung kailan ma-observe si ratee. Communication is the key sa schedule. Ang IS plan ang guide para sa phase 2 para matiyak na ang coaching, mentoring at support ay naka-align sa pangangailangan ng teacher. Nakaka-overwhelm din kasi sa master teacher kung hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pag-assist sa kanyang mga co-teachers. Mabuti kung merong well-crafted IS plan, which is monthly yan based from the policy, alam niya ang magiging priorities niya per month. Pwedeng maraming issues na kailangang i-improve, pero at least kung merong well-aligned IS plan as blueprint, alam na ng master teacher ang ipaprioritize niya. Kaya naman kasama na rin dito ang management ng professional development opportunities na base sa individual development plan, SAT results at mga na-observe na performance gaps. Pwedeng mailagay na rin dito yung mga planned block session, FGD, or kahit yung mga seminar na ipapa-attend sa mga co-teachers based from their needs. Hindi kasi pwede na paulit-ulit lang yung mga teachers na ipapadala sa mga seminars. Bagamat familiar na ang master teachers dati sa paggawa ng IS plan, meron na palang structured template na ibinigay ng DepEd at ito po yun. So, ito na yung masusunod na format sa paggawa ng IS plan for master teachers. Sa ating digital product din na nabanggit ko kanina, meron din tayong prepared sample ng instructional supervision na anchored sa PPST. Ngunit tandaan na ito ay hindi ready-made plan, bagkus ay sample lamang. Kailangan pa rin i-consolidate ang mga IDPs, SAT at observations sa mga needs ng teachers para makakraft tayo ng aligned IS plan for our co-teachers. And finally, raters commitment. Sa phase 1 pa lang, kasama na ang performance commitment. Ibig sabihin, magka-agree ang teacher at rater sa mga targets, pareho sa improved learner performance at sa PPST-based targets. Dito nakasalalay ang direksyon ng buong taon. Kapag malinaw ang commitment, mas madali ang monitoring at coaching sa phase 2 at mas organized ang evaluation sa phase 3. At dito na nagtatapos ang bahaging ito ng policy on multi-year PMES, particularly on phase 1. I hope kahit medyo late na tayo, pilitin nating habulin ang timeline at tapusin na natin ang LAC session on PMES orientation, gawin na natin ang ESAT at i-prepare ang IPD at sa mga raters natin, magsimula na tayo sa paggawa ng IS plans. By the way guys, kung gusto ninyong i-avail ang ating PMES Mid-Year Guide 2025, mag-PM lang kayo sa ating FB page na Teching Teacher para makuha ang iba pang detalye. Abang-abang rin kayo sa susunod nating episode, tututukan natin ang Phase 2 ng PMES. Titingnan natin kung paano mag-coach, mag-mentor at mag-observe ng classroom at teachers na nakaangkla sa policy ng multi-year PMES. Kaya naman, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe para siguradong updated ka sa ating new uploads. Don't forget to like, comment at i-share na rin ang video na to sa inyong mga teacher friends. Paalam! Happy Teching Day!